Ay mga beyan, namalengke tayo ng pang 3 araw na ulam kasi may budget na binigay ang Moji. Yan, tilapia. Kasi araw-araw kami manok kaya yan. Yan, lilinisin lang yan maigi. Lalamasin sa asin hanggang sa matanggal yung dulas. Hanggang sa wala siyang dulas yan. Pwede mo na siyang panlawang hanggang 3 or 4 na beses. Tapos yun, patuluin mo lang. Tapos lagay mo na sa plastic. Yan, hanggang sa matapos lang siya. Tapos lagay mo sa rep freezer para hindi mamaho sa rep nyo dahil. Yan, tapos na yan. Bali na ano ko na lang kasi pangalawang asin na yan talaga dahil kasi piling ko malansa pa siya. Kabilang ba yung ano, namamalengke lang kasi kami pag may 1K plus na kami, 500 plus na ano budget, ganyan kasi. Nahirapan akong pumunta sa palengke pag 200 lang yung pera ko. Tapos, syempre pagkakasyahin mo yun. Buti kung mag-isa ka lang, kasya yun. Pero sabihin mong madami kayo. Hindi kaya yung 200 pupunta ka palengke. Ang hirap budgetin. Ang hirap pag wala kayong sibuyas, bawang, yung mga simple ingredients sa bahay nyo. Kasama pa yun sa budget nyo pagdating ng bilihan. Kaya yan, hindi ako nababa ng palengke pag yung pera ko 200 lang. Tapos na, nababa ako pag may ito kasi, pagkatapos ko talaga 1,000 pesos ako para naman pasok sa budget. As in, ilalagay ko siya sa plastic after para pag nasa freezer siya, space free siya. Tapos, marami kang malalagay na pang-stock. So, ayan, mas okay talaga naka-plastic. Although, mas maganda talaga yung naka-tupperware pero kasi space free pag naka-plastic siya, be. Ayan. Eto naman, nabili ko rin to kahapon, manok, halagang 150. Isang ulaman lang namin yan, day. Yung ganyan karaming manok. It's either i-adobo namin, sasabawan, o kaya sasarsahan. Pero ginawa ko dyan, sinarsahan ko. Para maiba naman. Lagi kasi kami adobo. Alam mo naman pambansang pagkain. Ulam yung adobo. Pero kagabi sinarsahan ko siya ng tomato sauce. Yan, ganyan lang din paglilinis yan. Inaano ko, nilalagyan ko ng asin, nilalamas ko sa asin hanggang sa mawala yung mga lansa-lansa. Kasi diba, pag bumili ka sa palengke, meron kang makikita doon na mga parang maliliit na kahoy pag pinagtad siya sa may, sa may isang kalan na kahoy ng mga butcher sa palengke. So, ayan, after talagang mamili, ganyan yung ginagawa ko. Pang-stock man or pang-ulam. Super linis talaga kasi mahirap na baka mamaya makain natin yung kahoy-kahoy na maliliit. Yan, kaya ganyan ginagawa ko dyan. Yun lang din, after nyan, papatuluin. Tapos, kung pang-stock sa rep, ilalagay ko lang din sa plastic. Ayan, pero kasi gagawin pang-ulam namin yan, kaya hindi ko na siya tinabi. Ito naman, Diyos ko po, Atay Balunan. Ang tagal kong nag-crave dito kasi nung mga recently na nagpunta kami sa palengke, wala talaga kami makitang atay ng manok, puro atay ng baboy. So ayan, medyo dinamihan ko na yung balunan kasi pwede rin siyang adoboin or gawing pampulutan. Pag ginagawa namin siyang pulutan, niluluto ko siya ng nilalagyan ko ng aswete. Yung parang style bopis, pero ginumitan siya ng balunan. Yun lang yung pinagkaiba, pero same lang din ang ingredients. Carrots, potato, tapos ayun, aswete, lalasahan mo lang. Yun. Eh, kagabi kasi, nagsarsa ko siguro mga this coming days, lulutuin ko to. Gagawin kong bopis, pero yun nga lang, hindi siya bopis na laman loob. Laman loob na lang na manok na balunan. Try nyo rin yun, guys. Masarap yun, promise. Ito kasing balunan, kaya minsan lang din namin siyang kainin. Super matrabaho kasi na itong linisin. Talagang kailangan mo siyang linisin. Super linis kasi nga, madumi siya. Tas minsan, pag hindi mo siya nalinis ng maayos, mga ngamoy. Kaya kailangan linisin mo siya ng maayos, lalamasin mo sa asin. Basta, ewan ko kung kami lang ba yung lahat ng malansa, ilalagyan namin yun lang ng asin or nilalamas namin siya sa asin. Kasi yung
nasa matapos lang yan, ganyan lang. Nilinis ko lang maigi tapos 3 beses kong nilamas yan sa asin kasi super, hindi naman siya dumi, pero kasi syempre, maarte talaga ako sa paglilinis ng ganyan. Ewan ko kung ako lang, pero pag ako kasi talagang 3 beses kong nilalamas yan sa asin para sure lang na malinis talaga. Syempre, kasi nilalagay ko na yan sa rep, malinis na. So, pag pinato ko na siya, pag lulutuin ko na, hindi ko na siya kailangan linisin. So, diba? At least, na-refrigerate ko siya ng super linis na, hindi na kailangan na. Kasi yung iba kasi, after mamalengke, nilalagay lang sa freezer. Ganon. Ganon kasi iba ko napapanood, nilalagay lang nila sa freezer. Tapos, tsaka nila lilinisin pag after ng to. So, parang yung mga germs ng freezer mo, nandun pa rin. Diba? Yan, kaya yan, ganyan ako ng mga pinamimili namin sa palengke. Unti lang yung nililinis ko dyan kasi, alam mo naman, budgetism. Yan, so dito yan, nilalagay ko sa plastic. Separate nung atay, separate din yung pinakabalunan.